Ang kabataan ng Tondo nga ba ang pag-asa ng Tondo? Tondo, puno ng pag-asa at pangarap. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Tondo ang may pinakamalaking populasyon na may humigit kumulang 654,220 na residente noong 2020 na siyang pinakamataas kumpara sa iba pang distrito sa lungsod. Sa bawat araw, maaga silang gumigising at lumalaban ng patas kahit mahirap ang sitwasyon. Dala nila ang pag-asang makapagtapos loob ng silid-paaralan na siksikan at kulang sa gamit. Patuloy pa rin nabubuo ang kanilang pangarap. Dala-dala nila ang kanilang mga pangarap sa lahat ng hirap at pagsubok. Nagbibigay ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa buhay. Gaano man kalayo ang paaralan, hindi ito magiging hadlang sa batang may pangarap. Isa na dito ang estudyante 16 na gulang na si Dion. Gigising ng alas 4 ng umaga upang makapaganda na sa pagpasok sa paaralan. Pagkatapos naman nito, makapaganda ay sisimulan niya na maglakad papunta sa sakayan. Papasok sa paaralan na 4 na oras na tulog lang ang mayroon. Uuwi minsan ng alas 12 o kaya alas 2 ng hapon. Sa kadahilanan minsan ay may mga espesyal na gawain sila sa paaralan. At pag uwi naman nito ay magpapahinga lang ng saglit at dediretso ito sa kanyang trabaho na pagtuturo sa anak ng kapitbahay nito. Kung ako, mas inuuna ko yung pag-tutor dun sa alaga na tinuturuan ko. And kasi mas pinaprioritize ko yun since iniisip ko na mas need niya yun. And kasi siya, special. And pwede ko naman ihabol yung ibang paintings ko. Kaya alas 12 na rin ito nakakatulog dahil ginagawa niya ang mga gawain sa paaralan. Ang kanyang nakukuhang sweldo ay malaking tulong na rin sa kanyang mga gastusin. Yung sahod ko, ginagamit ko siya sa mga personal na interest ko. And syempre, hindi mawawala yung sa pag-aaral ko. Mas ginagamit ko siya para doon. Pero syempre, pag may mga natira na pera para sa nagaling sa sinasahod ko, ginagamit ko yun para mapasaya yung sarili ko. Ano o sino nagbibigay sa'yo ng inspirasyon upang magpatuloy? Ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin is yung family and friends ko. Sila kasi yung mas nagbibigay sa akin ng malakas na motivation para magpursige sa pag-aaral. Lalong-lalo na yung mama ko since siya yung nag-accomplish nung sa pagiging scholar ko and sa pagkuha ng scholarship ko. Marami siyang ginawang paraan para lang maging scholar ako na student and kailangan kong magpursige sa pag-aaral and na-motivate ako dahil dun kasi iniisip ko na pinaghirapan niya din yun. Sa masisikip na kalsada ng Tondo, hindi nawawala ang mga pangarap. Isa sa mga kabataan nito, si Dion, isang masipag at matapang na estudyante. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, hindi siya sumusuko. Bitbit ang pag-asa at determinasyon. Nais niyang makuha ang scholarship na magsisilbing susi para sa mas maliwanag na kinabukasan. Kanyang pangarap ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at sa komunidad. Dahil sa puso ng Tondo, naniniwala siya na ang kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. Ano yung pinaka-mahirap na natagumpayan mo at paano yung mga Siguro yung pagsusubok na hinaharap ko and napagtagumpayan kong harapin is yung recently lang, yung tito ko na-hospital siya and as a student, syempre naapektuhan ito yung pag-aaral ko since ayun, ako yung
ako din yung naaatasan na mag-asikaso sa kanya since yung mga ibang tao sa bahay namin is busy and may mga personal din na gawain. So, ako, naapektuhan ako nun since hindi ko masyado na gagawa yung mga responsibility ko sa school and lalong-lalo na sa mga task na binibigay sa amin and nalilate din ako sa school dahil doon. And napagtagumpayan ko naman siya since okay na rin siya and so far okay na din yung condition. Sa kabila ng mga hamon at suliranin sa komunidad, dala ng mga kabataan ang bagong pananaw, lakas at determinasyong makapagpabago. Ang kanilang sipag sa pag-aaral, pagtupad sa pangarap at malasakit sa kapwa ang magiging susi upang maiangat ang tondo. Kung patuloy nilang hahawakan ang pangarap at magsisikap, maaari nilang baguhin ang imahe ng kanilang lugar mula sa dating nakikita bilang puno ng kahirapan tungo sa tondo ng puno ng pag-asa, talento at tagumpay. Silbi sana inspirasyon sa atin, lalo na sa kabataan ng tondo, ang sitwasyon na meron tayo, lalo na mga kabataan na nakatira sa Smoky Mountain, isang kilalang lugar sa Tondo, Maynila na naging simbolo ng kahirapan. Sana dito pa lang ay maging inspirasyon na nila para mag-aral ng mabuti upang umunlad naman ang Pilipinas, lalo na ang Tondo. May gusto ka pang sabihin na So, ang masasabi ko lang sa mga kabataan ngayon, lalo na sa generation natin, magpursige lang kayo sa pag-aaral and patuloy nyo lang abutin yung pangarap nyo. Huwag kayong mapapagod since alam niyo naman sa sarili nyo na may maganda at maayos na kahahantungan yan once na minotivate nyo din yung sarili nyo sa paggawa ng bagay na maaaring maging dahilan para maabot nyo yung pangarap na gusto nyo pagtandaan. Hindi may kakailang kabataan ng pag-asa ng bayan, may kita sa kanilang lakas, talino at determinasyon. Ang susi sa kinabukasan, hindi lamang ng Tondo, kundi ng buong bansa. Ang hinahanap ng Tondo ay hindi nakatali pang habang buhay sa kahirapan. Ito ay ginuguhit araw-araw ng kabataan sa kanilang sipag, sa kanilang tiyaga at sa kanilang sakripisyo. Makamtan natin ang pagbabago atin ninanais. Sila ang kinabukasan ng ating binubuo ngayon. Sila ang drawing na nakatakda na